Isang taon lamang ang nakalipas mula sa huli nating bisita sa lugar na to. Sa nakaraang dokumentaryo natin, doon ay naintampok natin ang edukasyon ng mga katutubong Aita dito sa Lupang Pangako, na mas pinili na lang ibang kabataan dito na bumuo ng sariling pamilya kaysa patapusin ang kanilang pag-aaral. Nasilip rin natin dito sa Lupang Pangako ang kanilang mga munting tahanan na gawa lamang sa kugon at sa kahoy. Naibahagi rin ng ating mga katutubong Aita ang paraan nila kung paano mabuhay dito sa pang-araw-araw. Tanging panananim ng gulay at mga prutas ang kanilang pangunahing hanap buhay dito sa Lupang Pangako. Kaya makalipas sa isang taon, ano na kaya ang pagbabago? Ano na kaya ang sitwasyon ng mga tao dito sa Lupang Pangako? Ang Lupang Pangako ay may halos 12.1 kilometers na layo mula sa Kapitolyo ng Ibas, Zambales. Ang daan dito ay hindi pa talaga fully developed. Punong-puno ito ng kabatuhan na talagang medyo delikado, mapanganib dahil sa mga malalaking bato. Kung kaya't ang nirerekomenda ng mga tao sa ibaba ay ang mga ganitong klaseng sasakyan. Sa kadahilanan na matarik, mabato, malayo at liblib ang lugar na to, mga ganitong klaseng malalaking sasakyan ang kinakailangan upang makarating ng ligtas dito. Binisita ko na din agad ang mga katutubong Aita na nakausap natin noon at aalamin natin kung ano na ang pagbabago sa sitwasyon na meron sila ngayon. Siya si alias May. Naitampok na natin siya sa nakarang dokumentaryo na kung saan mas pinili na lang niyang bumuo ng pamilya kaysa mag-aral. Ilang taon na po siya? Pang-ilan na po siya? Pangalawa na po siya. Kung matatandaan ninyo, meron siyang hawak na sanggol noong nakaraang taon. At sa kasalukuyan ngayon, ito na ang kanyang pangalawang anak. Naalala ko po nung nakarang interview ko sa inyo ay kayo po ay hindi na po nagpatuloy ng pag-aaral dito sa Lupang Pangako Resettlement School. School. Ano pong balak po natin? Balak pa po ba natin mag-aral ngayon? May anak na po ako eh. Mahirap na po pang pang sitwasyon po eh. Isa sa naging hadlang ni alias May sa hindi pagtatapos ng pag-aaral niya ang kanyang maagang pagkabuntis. Dahil ika niya, meron na siyang responsibilidad. Naibahagi din ni alias May ang sitwasyon ng edukasyon dito noong nakaraang dokumentaryo. Naghinto po ako dahil noon po wala pong high school dito po, malayo, mahirap pong pamasahe po. Opo. Natatandaan ko nga ho yun na kailan lang po nagtayo ng high school dito, Opo. no? Oo. Halos po, walang masakyan po, naglalakad na lang po kami. Opo, naglalakad kayo papunta sa baba. Opo, amangan po. Okay. So, ilang oras yung gugugulin yung oras pababa po dun sa 2 oras. 2 oras maglalakad kayo para Hindi lang po umaga po, sasakay po, mamasahe po kami sa tricycle. Tapos po kapag hapon na po, maglakad na po kami, abutan po kami ng 4 na oras na maglakad. Ganito kahirap ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa Lupang Pangako. Ngunit alam din natin na hindi lang sa edukasyon sila hirap. Kahit mahirap po kung wala ka pong tinanim talaga dito, wala ka po talaga makakain. Isa pa rin sa kinakaharap nila ang kakulangan sa pagkain. Kita mo ito sa kanilang mga mata, mukha at katawan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, noong 2023, may sinasabing 22.4% ang may poverty incidence o mga taong hindi kayang tustusan ang pagkain nila sa pang-araw-araw. Bisitahin naman natin ang programang inihandog ng Knights of Columbus, Bremerton, USA na ginanap sa eskwelahan mismo ng Lupang Pangako. Katulad noong nakaraang taon, kita mo pa din ang kanilang excitement, pagiging matulungin at mainit na pagsalubong sa mga taong bibisita sa lugar nila. Gaya ni alias May,
Katulad din siya ng mga batang ito na masipag mag-aral, kaya't bakas sa kanilang mga mukha ang pasasalamat nila sa kanilang mga natanggap. Dahil sa kakulangan ng mga kagamitan at hirap sa pagkain ng mga tao dito sa Lupang Pangako, labis ang pasasalamat ng former principal ng Lupang Pangako Resettlement School na si Mr. Dolly Salazar. Malaking tulong ang mga ganitong gawain para sa school na katulad nito kung saan dati ako nandito. Malaking tulong sa community kasi una sa lahat, they feel that they are privileged, they feel that they are loved. At yun naman yung gusto siguro mangyari ng Knights of Columbus, to spread love. And congratulations sa activity na katulad ng ganito na sponsor. Mabuhay ang Knights of Columbus. Tradisyon na ng mga pamilyang Pilipino ang pagselebra ng mga importanteng okasyon tulad ng Bagong Taon. Ngunit ang Ebe family na galing pang Santa Cruz, Zambales ay piniling magbagong taon kasama ang mga katutubong Aita. Napili namin mag-celebrate ng New Year sa Lupang Pangako kasi nabalitaan namin na yung New Year nila doon is tahimik, hindi tulad ng New Year na nakagisnan namin. Tsaka gusto namin simulan yung taon na, alam mo yun, tumutulong sa unang araw pa lang ng taon para sunod-sunod yung pagtulong namin and sunod-sunod din yung pagpasok ng blessings sa pamilya namin. Tama. Bibihira lamang ang mga ganitong klaseng tao na may ganitong kaisipan at pagmamahal sa mga taong nasa paligid nila. Naway pagpalain pa sila at bigyan ng kalakasan para makatulong pa sa ibang tao. Ginawa namin ito, we did this for the reason of helping out the kids, especially the kids that are from the remote area, such as the the indigenous people in the Philippines. There are a lot of schools remotely from town, from city, and those kids are, very unfortunate that their parents cannot afford to purchase goods for their school, and so this is one way for us to help them out. So to ace their studies and to ace the materials that we need for their studies, and also we do this for voluntarily. Mga binigay ng Knights of Columbus. Meron tayong tinapay. May tinapay tayo. May hygiene kit sila. May mga juice sila. Mga tinapay, mga chocolate drink and gatas. May mga, may mga candy. Okay? Ito ang laman nila. At meron silang pera. Meron silang mga writing pad at mga color pens. Bagamat hindi ganun karami at karangyaang natanggap nila, higit pa sa nanalo ng pera ang ngiti sa kanilang mga mukha. Thank you, Knights of Columbus. Thank you po, Knights of the Columbus. Knights of Columbus. Salamat po, Knights of Columbus. Thank you po, Knights of Columbus. Masaya po kami may ganitong programa po na umabot sa Lupang Pangako Resettlement School po. Sobrang salamat po. Welcome po kayo na pumunta po kayo dito. Sana po makabalik po kayo sa next year po. Sobrang thank you po. Hirap man, kulang sa kagamitan, isang kahig, isang tuka. Pero ramdam mo ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa na masasabi natin na tunay na kayamanan. Naway makita natin ang halaga at importansya ng mga katutubong Aita na tunay na ginto ng ating bansa. Balikan naman natin ang komunidad ng Lupang Pangako kasama si Nani Lourdes na halos 27 years lang nakatira dito. 27 years na po kayo Opo, nakatira madam. dito. Pero Tagal na po saan kami. po talaga kayo lumaki? Sa Botolan po, madam. Sa Sa bundok. Botolan. Katabi lang po ng Iba Zambales yun, di ba? Opo. Opo. Paano po kayo napunta dito sa Iba Zambales? Ganito po, madam. Noon po, madam, nadaanan kami ng lahar. Paanong pumutok yung Mount Pinatubo? Opo, madam. Ah. Tapos, kung saan-saan kami, madam, sinaksak. Kung saan-saan kami, madam, nilalagay ng Pinunta, oo. mga DSW Oo. kung hindi kami maabutan ng lahar. Nung
nakaraan po, madam, tapos dinala kami dito. Dito na kami, madam, nagtagal. Dito na nagtagal at nakabuo ng sariling pamilya si Nanay Lourdes matapos pumutok ang Mount Pinatubo. Medyo ano po ang daanan dito, no? Masukal po, madam. Masukal ang dinadaanan nyo dito. So, araw-araw po kayong dumalabas sa lugar na to. Opo, madam. At nagtatrabaho ako dyan, madam, sa school. Tumutulong ako, madam, sa Ano school. pong trabaho nyo dyan? PTE po ako, madam, ng school. Ganito katataas ang damo at kadelikado ang daan papunta sa bahay ni Nanay Lourdes. Kita mo na sanay na siya sa kanyang paglalakad. Ano po ito, nanay? Pagbiladan po, madam, ng palay. Okay. Solar Meron din po, silang madam. mga equipments dito ng mga pangpalay. Pangunahing pang-araw-araw na hanap buhay nila dito ay ang pagtatanim. Di ba ho? Opo, madam. Okay, kahit na malayo tayo Ito po, sa madam. ibaba, meron din silang mga parang sound system, may mga speaker sila, and hindi rin naman sila naiiba sa mga tao sa baba dahil alam din nila mag-operate ng mga ganitong klaseng equipment. Po, dito na po nakatira si Nanay Lourdes. Pinahintulutan tayo ni Nanay Lourdes na mapasok at makita ang kanyang munting bahay. Ay, naghuhugas, Opo, nanay. madam. Dito ka Okay, dito po kayo. Ano, ito po mga hugasan ninyo. Ito mga tubig ay saan po galing? Doon po, madam, sa baba, sa balon. Ito po ang mga tubig ay talagang mahirap po ang tubig dito. Opo, madam, mahirap talaga ang tubig saan, madam, pag tag-init. Pag tag-init, saan po ngayon yung mga tubig na kinukuha ninyo? Saan po saan yung ilalagay, saan yung iniipon? Talagang nagtitipid kayo ng tubig. Opo, madam, dyan lang po, madam, nag-iigib lang yan kami. Medyo malayo ba yung balon ninyo? Malapit lang po, madam, dyan lang. Opo, Wala po madam. kayong kuryente dito? Mayroon po, madam. Meron po. Dito sa parte na to walang ilaw. Opo, madam. Sa parte na to ay walang ilaw dahil kung makikita ninyo, ito po ang kanilang panangga sa init. Kagaya po ng sinabi ko, kugon po ito, no? Opo, Kugon madam. po ito. Tapos pagdating ho dito, Kahoy po, madam. dito ho kayo nagluluto. Opo, madam. Dito kayo nagluluto ng inyong mga Pagkain, po, madam. pagkain, umagahan hanggang Opo, gabihan madam. na ho, no? Dito po, madam. Opo. Tapos dito po, ano po, yung mga, Yung ano lang, huhugasan po, madam. Hugasan ko Mm. doon, tapos ilagay ko dyan, madam. Opo, madam. papasok natin ang Tayo, bahay ni madam. Nanay Lourdes. Ayan, meron po silang dalawang TV pa, Hindi, no? madam. Sira na nga yan, madam. Wala sira na na ba kami yan? ng TV. Ayan, ang linis ho ng sahig ninyo, no? Ito pa yung, ilang kwarto po itong bahay niyo? Dalawa po, madam. Dalawang Hindi pa, kwartong madam, bahay. natapos yung iba at yung isa wala kaming tiring. Simple, maliit, ngunit makikita mo na malinis naman sila sa kanilang kagamitan. Yung pagkain po ninyo, hindi na kayo kumakain ng umagahan. Hindi na Talagang po, madam. tanghalian, Tanghalian hanggang lang po, kinabukasan na. Hindi po, madam. Pag hapon na, madam, doon na kami uli magluto. Okay, Pag hapunan tanghalian, tsaka gabihan lang po ang Niluluto namin po, madam. niluluto nyo dito. Kagaya ni alias May, wala rin pinagkaiba ang sitwasyon ni Nanay Lourdes pagdating sa pagkain. Tanging gulay lamang at bagoong nasawsawan ang madalas silang kinakain sa gabihan at sa tanghalian. Kagaya ng sabi ko sa inyo, magkakatabi lang sila dito sa kabahayan na sila din ay magkakamag-anak. Ngayon kasama natin si Jovelyn. Kasama natin si Jovelyn na 18 years old, di ba? Oo, napamangkin ni Nanay Lourdes. Dito sa Lupang Pangako ay meron ding kaiba't ibang uri at style din ng mga bahay nila. Merong mga sementado, merong mga kahoy at kugon, at isa na dito yung bahay ni Jovelyn. Ito ang kanyang bahay na gawa sa yero, may yero naman, and meron din silang ngunit sako lamang ang kanilang panangga din sa, kumbaga, ito ang kanilang sasandigang na haligi nila. Okay? Sa lahat ng bahay na nakita ko kanina, ang bahay ni Jovelyn ang pinaka-kakaiba. Pagpasok mo lamang, ay ito na yung kanilang kusina, no? Dito sila naghuhugas ng plato, dito sila, minsan nagsasain na rin kayo dito na, ngayon. At yun din, naghihilamos. Siguro, dito ay kwarto na nila. Yan, kwarto na nila, at andun na rin yung mga, parang makagamitan ninyo, mga damitan ninyo. Katulad ni alias May, si Jovelyn ay 18 years old lang din nang ipinanganak niya ang kanyang hawak na sanggol. Biglaan lang po si baby. Ilang taon na po kayo nung nabuntis kayo? 17 po. Po yung asawa ninyo? 19. 19. Ngayon, nasan siya? Nandun po sa taas. Nagtatrabaho. Ito ang bahay ninyo. Sino naggawa nito? Pamilya niya, pamilya mo?
pamilya na po. Pamilya na, Tigil ko na lang po. itigil mo na lang yung pag-aaral mo. Kasi, bakit? Kasi po, nagdadalang bata na po. Na mahirap ba para sa sitwasyon mo ngayon? Pagtigil sa pag-aaral, yan ang unang naging desisyon ni Jorilyn matapos niyang isilang ang batang hawak-hawak niya ngayon. Dala na din ito ng kakulangan sa kaalaman, kaya't maaga silang nagkakaroon ng pamilya. Mahirap po. Mahirap po karoon ng asawa. Mahirap po sa kabuhayan po. Meron ka bang trabaho? Wala po. Yung asawa ko lang po. Anong trabaho ng asawa mo? Contraction lang po minsan na din po, nahihinto din po yung pagtatrabaho nila. So parang hindi yun araw-araw. Pero kailan siya umuwi? Araw-araw din siya uwi. Na bisita na natin ang kanilang mga lugar, ang kanilang mga bahay-bahayan, ang mga kanilang mga kabahayan, at napasok natin at nalaman natin yung sitwasyon nila. Ngayon tatanungin natin, ano yung pinagkaiba ng baryo nila, ano pinagkaiba po ng Lupang Pangako matapos makalipas po ang isang taon. Ganun talaga po, madam. Oo. Walang tulong na po. Umarap. Wala po. Mahirap po yun na ang mga taong inaasahan natin ay dumarating lang kapag sila ang may kailangan sa atin. Opo, ganun Yun yung po. mahirap. Opo. At masasabi natin na hindi mo kailangan maging politiko o maging kilalang tao para makatulong sa mga taong nangangailangan katulad ng mga katutubong Aita dito sa Lupang Pangako. Makalipas ang isang taon, malungkot, ngunit kailangan nating harapin ang katotohanan na walang nangyaring pagbabago sa lugar nila. Halos pare-parehas lamang ang iniinda ng mga taong nakausap natin. Kulang sa pagkain, sitwasyon sa edukasyon, hirap sa tubig, at lalo na sa kabuhayan. Ang pagtulong ay walang hinihiling kapalit, ito ay dala ng kabutihang puso, isipan, at pagmamahal. Hindi na babago sa atin ang pagkakaiba-iba ng mga tao dito sa itaas kumpara sa baba. Mahirap ang sitwasyon sa pag-aaral, edukasyon at kaalaman, ngunit kung tutulungan natin ang mga taong ito, tayo ay aangat sabay-sabay. Maraming salamat at ito ang Lupang Pangako.